San Bernardo is so plastic. Hoy! San Bernardo is that beautiful. Hello! Muli sa inyong lahat mga maushis at mga anakshis. And welcome back to our channel. And for today's vlog, magkakaroon tayo ng Q&A portion again with Brand Damage. Mula dun sa mga tanong mula sa ating mga fans and followers dyan sa Sprikitik Official Fans Club. So, pipili tayo ng mga questions na pwedeng sagutin niya habang siya ay nagluluto ng medyo mahirap tong tong dinner na lulutuin niya. Sobrang hirap. Corn beef with patatas. ang paborito ng lahat. Ayan. So, simulan na natin ang ating tanungan ulit. Okay. So, simulan natin. Meron tanong dito galing kay Fea Bebo Amal. Ayan. Paano mo in-handle si Kelvin na parang childish gumalaw? Parang childish? Ay, parang isip bata. Yung, alam mo yung niya, yung pag naglalambing siya, pag, alam mo yun? Gusto ko yun kasi yan yung love language niya. Kasi yung love language ko, separate sa, opposite sa amin. Kasi yung love language ko, laging galit, laging pasinda, pasinghal. Pero love ko yung pambiro, below the belt, parang nanjo-joke na hindi maganda. Pero love ko yun, tao. Pag di kita pinansin, hindi kita love, hindi kita gusto. Siya naman ay childish. From ako yung sobrang taas, siya naman sobrang baba na, babe, ganyan. Siya na childish niya, pero sa totoong buhay, napaka-demonyo din niya minsan. Hindi ko siya childish. So, yung pagiging childish niya ay gusto ko kasi, parang feeling ko, ayun, naglalambing siya pag naging bata siya. So, paano ko in-handle? Sinasabihan ko, nagiging childish niya ako, tapos naggagapangan kami. Ayun lang, lumabas na yung totoo. Okay, ito. Speaking of Kelvin pa rin. Kamusta yung unang gabi ninyo na nagkasama kayo? Siyempre, ako magdamag, tapos, 1 week akong dinugo. Parang dami kong tutot dito. Ayun, Ganyan po siya talaga. Ganyan talaga. sobrang miss na miss niya ako. Ayun, nagulat ako, biglang natulog ako, ginuhubaran niya ako. Sabi ko, huwag ngayon please, kasi galing akong hotel. Galing pa akong PBB. Paglabas ko galing PBB, napunta kami ng hotel. Paglabas ko ng PBB gabi, ng Saturday, pinunta kami ng hotel, tapos kinabukasan pa kami umuwi. Hindi na ako naligo sa hotel. Si Madam Inot siya kasi Samantha naligo that time. Ako hindi. Naligo sila. Tapos ako, hindi ako naligo kasi pumunta pa kami ng recording nun sa ASAP. Tapos after that, saka pa ako umuwi. Pag uwi ko, hindi pa ako naligo that time. Pero, kinagabihan, naligo na ako. Siyempre, magkatabi na kami. Pero hindi pa ako naka-earn na that time. So, pag-ising ko, hinuhubaran na niya ako. Hala? Hindi kasi, Nasabi? hindi ko alam. Basta. Ang sabi natin sa 3 months mo sa PBB, huwag tayo magpaka-impokrita. Posibleng hindi mo na-miss yun. Na-miss ko, pero hindi ako ready time kasi Pagdating mo kasi pagod? pagod ako kasi sobrang haba ng oras namin nung kasi nag-recording na kami sa ASAP. So, yun. Ano tawag nito? Siya namimilit kasi miss na miss niya ako. Tapos, ayun. Naganap ang dapat maganda. Na-vacuum ang lahat ng na-vacuum. Sa paghugot niya, andun ba yung ulam namin sa PBB na kangkong? Yung ulam namin sa PBB ng kangkong, ngayon nahugot. Okay, may question dito. Anong thoughts mo daw about San Bernardo? Ha? Anong thoughts mo about Sam? I mean, ano masasabi mo tungkol kay Sam? Sam- Sabi ni John Rendell Villanueva. San Bernardo is so plastic. Huh? San Bernardo is beautiful and sexy. Kabaliktaran lahat. Samber, oh my God. She's one of a kind person that I met. Wow. Talaga? Siya yung napaka-straightforward, Sa Basta, pagiging beauty queen, hindi mo akalain na may mga ganong siyang character. sa pagiging beauty queen, hindi, yun yung character niya. Yung pagiging beauty queen niya, na akala nyo napaka-perfect, lahat scripted sa katawan niya, lahat ng galaw niya ay finesse, lahat ng galaw niya ay talagang kailangan maayos. Puro. Hindi nyo alam, kabaliktaran ng lahat ng may kasabawan si Sam, may katangahan, may kabubuhan, sa mga bagay-bagay. Pero pagdating sa stage, napakatalino niya. Pero siya, grabe down to earth, hindi takot mapakita kanyang mga imperfection. Pero yung pagiging motivational speaker niya pagdating sa stage, nadadala niya sa likod ng camera,
grabe siya magbigay ng mga advices and everything. Grabe Mga sis. payo. Grabe Knowing na ikaw grabe ka rin Grabe ako magsalita magbigay sa ng amin. payo din oo. tsaka chismis din. Mm-mm. Kaya nagkasundo kami bilang Marites. Yan ang paningin ng iba. Maliban dyan, di ba na pumutok din ngayon sa mga Twitter and post na itong si Alyssa rin daw ay nag-positive sa sa COVID case. So ano raw masasabi mo since kayo magkakasama noon, ano masasabi mo kay Alyssa? Sabi Ayun. naman niya ni Timothy Card Opiniano. 3 May pangamba ka ba na maging positive ka rin? And what- days kasi after namin magsama-sama sa taping, paglabas namin 3 days, saka pa sa test na positive. So, that time kasi nung araw na yun, nag-swab din kami lahat, negative kami lahat. Mm-mm. And then, nung nag-positive siya, syempre nangamba ako kasi one of the close contact kami sa kanya. So, lahat kaming O, kasi nakasalamuhan production. niya ay contact tracing talaga. So, ayun, luckily, nung nag-positive siya, lahat din kami dito sa bahay ay nilagnat at nagkasakit. So, feeling ko, nahawa niya kami. Charot lang. Feeling ko that timing virus ay nandun lang everywhere. Hindi namin alam kung sino yung carrier. Pero kung nagpa-test din siguro ako, after magpa-test ni Sam, feeling ko magiging positive din ako or hindi. Kasi, si Kelvin, yung jowa ko, nagkalagnat ng 2 days. Yung best friend niya, ang best friend ko dito sa bahay, nagkalagnat, tapos ako nag-aubot sipon. Hindi lang kami nagpa-test, pero feeling ko, kung nagpa-test kami, positive din. And then, ito na nga, nag-positive din si Samantha ngayon na sila nagpa-test siya. Test Yung siya. symptoms niya, ubot sipon din. Pareho kami. So, malamang, kung ano meron si Alyssa, hindi man siya ang nagdala or nahawa lang din siya. Meron din kami nun kaso hindi lang ako nagpa-test. Pero, so, konti lang naman yung symptoms, ubot sipon lang naman siya, tapos parang okay naman na yata si Alyssa. Alyssa. At-chat ko nga siya kanina kasi nagpapabunot ako ng kilikili. Chinat ko sa kanya, sabi ko, Leng, na-miss ka nito. Sabi niya, OMG, Ate Brez, I love you. Sabi ko, Dahil "Wala." sa kilikili. Oo. Dahil sa kilikili. Yun yung banding kasi namin, sabi niya, magkita tayo minsan. Para magbunot. Oo, magbunot lang ng kilikili. Yun. Sa pagpasok mo sa PBB, kung may isang bagay kang natutunan, ano yun? Mula sa OFW from Malaysia na si Rowena Abejero. Pinakaunang pagpasok pa lang o paglabas na? Hindi, sa pagpasok mo, ano yung mga natutunan mo? Or ano yung isang bagay na natutunan mo talaga? Natutunan kong maging mahina. Kasi pumasok ako sa PBB. Knowing na very competitive ka. Very competitive ako, very strong ako, very practical akong tao. Pagpasok ko doon, si brain damage ako. Doon ko nga sinasabi kay kuya na pagpasok ko bilang brain damage, matapang ako, lahat gagawin ko, ganito, ganyan, gusto kong ganito, ganyan, lahat. Yung drive ko talaga, yung ganyan. Pagdating ko doon ko natutunan maging mahina na bawat tibot ng bibig ni kuya, naiiyak ako, bawat kwento ng ibang housemates, naiiyak ako, bawat kwento ng buhay ko, naiiyak ako. Samantalang pag kinakwento ko dito sa labas yun, normal lang naman, hindi naman ako maiiyak. Pero pag sa loob, iba yung vulnerability. Wow. Bakit? Ano kayang, anong reason? Hindi ko alam, siguro dahil... Siguro mas focus ka kasi Mas nandun lang focus. kayo. Kasi sila yung makakasama mo everyday. Hindi ko alam pero hindi kasi ako sanay na sa labas ay nagkukwento ng mga bagay na talagang natutunan ko maging seryoso na hindi comedian lang. Kasi dito kasi pag nagkukwento ako, puro kabulustugan lang. Tapos nagkukwento ako ng serious matters about sa papa ko, sa pamilya ko, sa mga exes ko. Hindi ako naiyak. Pero pag sa loob, pag kinukwento, makausap mo si kuya, na mas nagiging doble yung emosyon, triple. Iba yung intimate ng feelings. Maliban sa kasi hindi mo nakikita si kuya eh. Hindi mo siya like parang siyang konsensya lang na parang nagko-confess ka, parang nasa ano ka, sa simbahan na nagko-confess ka kay Father. Ganun yung feeling. And then ganun din yung nakukuha mo sa housemates. Yun. Tapos basta iba yung dating, yung emosyon na nasa labas ay ikabaliktaran sa loob. Doon ko natutunan maging mahina or naging sensitive. Nagkaroon ka ng sensitive. Vulnerability, basta naging marupok. Oo. Yun. Okay, may isa pang tanong. For you, sa isang relasyon, mula kay Janelle Marsilia ng Taiwan, dapat bang ibigay mo ang username at password ng inyong Facebook sa partner mo? It's DJ.